Audrey's point of view. Ramdam ko ang pamumutla ko. Bakit alam ni Danica ang tungkol sa bagay na yon? Paano niya nalaman? At bakit binabantaan niya ang buhay ko? Hindi ko naman nanakawan si Diego. Pinatigas ko ang aking muka at taas noo na hinarap si Danica. Alam ni Diego ang bagay na yon. Bago niya ako pinakasalan, inalam niya muna ang buong pagkatao ko. Lumagit-git ang ngipin niya. Naasar sa sagot ko. At saka, hindi ko kailangan pang nakawan si Diego. Nasa akin ang black card niya. Binigay niya sa akin. Tinalikuran ko siya at dumiretso sa kusina. Hindi ako natatakot o nasisindak sa kanya. Ayaw ko lang ng gulo sa pagitan naming dalawa. Dahil alam ko, siya ang kakampihan ni Diego at hindi ako. May special treatment si Diego kay Danica. Bagay na hindi ko yon naramdaman sa lalaki. Pero ayos lang. Alam ko naman ang lugar ko sa buhay ni Diego. Nakaraang araw pa ako nakauwi rito. Hindi niya siguro nabasa ang mensahe ko kaya hindi siya nakapagsabi na ngayon ang balik nilang dalawa ni Danica. Humingi lang siya ng pasensya sa akin. Ang inasal ng mama niya at umalis na rin kaagad dahil pupunta siya ng Spain. Ipinagpaalam niya rin na dito muna si Danica habang wala siya para may kasama ako rito sa bahay. Ayaw ko sanang pumabor sa gusto niya. Pero sino ba ako para umayaw? At sa tingin mo, maniniwala ako? Mariin akong napapikit at humugot ng isang malalim na paghinga bago siya hinarap. Di wag kang maniwala, hindi ko na problema yon. Pabalang na sagot ko. Kinuha ko ang mga kailangan ko at iniwan si Danica na nagpupuyos sa inis. Hindi ko alam kung matatagalan ko bang makasama itong babae na to. Lumalabas ang pagkamasama ng ugali. Nang magdapit hapon, dumating ang kaibigan niya. Iyong kaibigan niyang dumalaw dito dati. Ang dami niyang dala. Magpa-party yata silang dalawa. Hindi na ako bumaba para maghapunan. Kinaumagahan maaga akong gumising. Dumiretso ko sa farm at doon nagpahanda ng agahan. Sa 3 araw na hindi umuwi si Diego, nandito ako buong araw. Manong, ano pong meron at mukhang nagkakagulo sila doon? Kanina ko pa kasi napansin ang tensyon sa mga trabahador habang nakikipag-usap doon sa mga taong kaharap. May suppliers ho sila, ma'am. Nagkakagulo kasi hindi na ayos ang listahan kung sino ang mabibigyan ng supply ngayon. Marami kasing reject na lobster at crabs. Ayaw naman nilang kunin kasi lugi raw sila. Hindi na ako nakatiis at pinuntahan ko sila. Baka umabot pa ito kay Diego. Mapauwi siya nang wala sa oras. Nagtatalo ang mga suppliers. Hindi ko alam kung paano ako sisingit sa usapan nila. Hinanap ng mata ko si Bianca. Ang kanang kamay ni Diego ngunit hindi ko makita. Hindi pwede yung gusto mo. Ako ang unang dumating. Sundin na lang natin ang nasa listahan. Total yun naman ang patakaran. Paano naman kami na nakabook na? Gusto niyong kunin lahat. Sandali ho, sandali. Pag-usapan ho natin ng mahinahon. Pag-awat ko dito dahil mukhang magkakasakita na sila. Sino ka ba para makialam sa usapan? Singhal sa akin ng lalaking mataba na puro gold ang nakasabit sa katawan. Asawa siya ni Mr. De Silva. Biglang umamo ang kanilang mga mukha sa sagot ni Manong na nasa tabi ko. Humingi sila ng pasensya at binigyan ako ng pagkakataon na makapagsalita. Since kulang itong mga supply, bakit hindi na lang natin hatiin ng sa ganon, lahat kayo mabigyan? Sabi ko. Unfair naman sa iba na narito. Alam ko mali namin kasi hindi kami nag-inform sa inyo kaagad. Kaya para fair, paghatian nyo na lang ng sa ganon lahat kayo'y may mauwi. Wala silang nagawa kundi ang sumang-ayon sa gusto ko. Ito lang ang paraan na alam ko para lahat sila'y mabigyan. Wala silang masabi na masama. Mabuti pa itong si Mrs. Maganda na, mabait pa. Hindi kagaya ng isang babae na palaging kasama ni Mr. De Silva. Bukod sa mataray, wala pang konsiderasyon sa aming mga suppliers kapag nagkaubusan.
Wika ng ginang. Nginitian ko lang ito. Nang makaalis sila doon lang ako nakakain ng agahan. Sa yaman na mayroon si Diego, hindi ko alam ang dahilan niya kung bakit ayaw niya pa ring bitawan itong isla, kahit isa to sa dahilan kung bakit magkagalit silang mag-ina. Maliit lang itong farm niya. Hindi rin naman mga kilalang tao ang buyers at suppliers niya. Kaya nagtataka ako kung bakit pinili niya pa ring tutukan itong Casa de Silva. Nasaan ba si Bianca? Napalingon ako nang marinig ang boses ni Danica. Mukhang kakagising niya lang at dumiretso kaagad dito. Sinabi ko naman sa inyo na kapag kulang ang supply, kung sino ang nauna, iyon ang bibigyan. Iyon na nga po ang sinabi ko sa kanila, ma'am. Ayaw pong pumayag ng iba. Bakit? Sila ba ang masusunod dito? Paano kapag nakarating to kay Diego? Ma'am, ayos na ho ang problema. Iyo! Sigaw ni Danica sa akin sabay turo sa akin. Malaki ang hakbang na lumapit siya sa akin at sinampal ako sa pisngi. Anong karapatan mong mangialam? Wala ka namang alam. Sinampal niya ako ulit. Sa susunod, matuto kang tumahimik at ilugar ang sarili mo kung saan ka nababagay. Nakaalis na si Danica pero hindi pa rin ako nakabawi sa pagkabigla sa pagsampal niya. Nakatulala lang ako sa kawalan. Kung hindi pa ako nilapitan ni Manong, hindi pa ako mahihimasmasan. Ma'am Audrey. Alanganin ko siyang nginitian. Aayos lang ako, Manong. Pero yung pisngi niyo ho, namumula. Sa bahay ko na lang po gagamutin. Sabi ko at umalis. Napahiya ako sa ginawa ni Danica. Sinampal niya ako sa harap ng maraming tao. Sinigawan, sinabihan na walang alam. Pinahid ko ang luhang kumawala sa mga mata ko. Ito ang ikalawang beses na pinahiya ako ng ganito, gayong wala naman akong ginawang kasalanan. Ako na nga iyong tumulong, ako pang naging masama. Nagkulong ako sa kwarto pagdating ko sa bahay. Hindi ko akalain na mamasamain niya ang tulong na ginawa ko. Kung tutuusin, tama naman yung ginawa ko. Kaysa hinayaan ko na magkagulo sila doon kanina. At hindi ko nagustuhan ang pagpapahiya na ginawa niya. Ayos lang na insultuhin niya ako, pagsabihan ng masama, saktan, kaya ko yung baliwalain. Pero ang ipahiya ko sa harap ng mga tao, hindi katanggap-tanggap lalo na't wala akong ginawang masama. Sa pagdamdam ko, nakatulog ako. Nagising ako nang makarinig ng paparating na sasakyan. Nagmadali akong bumangon at lumabas sa teras upang tingnan kung sino yon. Umuwi si Diego? Ang sumunod na sasakyan ay sakay doon si Ma'am Claudia at Danica. I told you not to come home pero umuwi ka pa rin. Dinig kong wika ni Danica nang lapitan niya si Diego. Inabot nito ang lalaki at hinalikan sa pisngi. Hindi mo ba maisantabi tong negosyo mo? At umuwi ka kaagad dahil lang sa maliit na problema. Wala namang naidulot sa'yo ng maganda to ah. Galit na singhal sa kanya ni Ma'am Claudia. Ano ba ma? Hanggang ngayon ba naman kontra ka pa rin? Hindi ko naman pinababayaan yung mga negosyo natin. Saka na tayo mag-usap, pagod ako. Aniya tinalikuran ng dalawang babae. Bumalik na ako sa loob ng silid. Bago pa nila ako makita na nakikinig sa usapan nila. Nagkagulatan kami ni Diego nang makapasok siya. Halata sa kanyang mukha ang pagod at walang tulog. Kumusta ang daddy mo? Tanong ko rito. Hindi natuloy ang pagpunta ko. Ani at inalis ang polo at nagpalit ng damit pambahay. Mabilis akong tumalikod nang marinig ko ang kalansing ng kanyang belt. Gusto ko sanang itanong kung bakit hindi siya natuloy sa Spain, pero nahihiya ako. Magpahinga ka na, mukhang wala kang tulog. Magluluto lang ako ng hapunan. Saad ko. Tumango si Diego at nagtungo sa kama at humiga doon. Thanks, Audrey. Sinilip ko muna sa labas kung naroon pa ang sasakyan ni Ma'am Claudia. Nakahinga ko ng maluwag nang makita na wala na yon doon. Bumaba na ako sa kusina para magluto. Sinigang na baboy ang niluto ko.
Nagluto din ako ng kalderetang manok at ang paborito ni Diego na kangkong with bagoong. Nang maluto ang lahat ay dinala ko yon sa taas para doon na kami kumain. Nagulat ako pagkapasok ko dahil gising na siya at hawak niya ang cellphone ko. Bumaba siya sa kama at kinuha ang tray na bitbit ko at pinatong yon sa mesa. Tumawag pala yung nanay mo. Panimula ni Diego. Sinagot ko kasi baka importante, pero bata yung nagsalita. Anak mo? Marahan akong tumango. My heart pounding so fast nang wala akong masagap na kahit na anong emosyon sa binata. Bakit ba ako kinakabahan? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may anak ka na? Casual niyang tanong ngunit pakiramdam ko, magwawala ang puso ko na baka galit siya dahil nilihim ko yon sa kanya. At baka isipin niyang pamilyado na akong tao, kaya una pa lang ay hindi ko sinabi sa kanyang tungkol sa anak ko. Tawagan mo muna, baka may sasabihin siya sa'yo. Nanginginig ang kamay ko na dinampot ang cellphone. Nakatingin siya sa akin, nag-aabang. Isang ring lang ay sinagot kaagad ang tawag ko. Mama, sino po yung lalaki? Bungad ng anak ko. Tumikim ako at umiwas ng tingin dahil nakatingin pa rin si Diego sa akin. Siya yung may-ari nitong bahay kung saan ako nagtatrabaho, anak. Gusto kong sakta ng sarili ko nang muntik na akong mautal. Muntik na akong mapatalon sa gulat nang ibaling ko ang tingin ko kay Diego. Tila nag-aabang sa bawat sasabihin ko habang nakataas pa ang dalawang kilay. Bakit ka nga pala napatawag, anak? At bakit ini-off mo kaagad kanina? Akala ko po kasi boyfriend mo. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat sa sinabi niya. Dustin, saan mo nalaman ng mga salitang yan, ha? Doon sa mga ate na palagi akong kasama tuwing uwian, narinig ko yung sabi nila na iahati daw sila ng boyfriend nila. Tinanong ko kung ano yung boyfriend. Sabi niya 2 tao na nag-iibigan at palagi daw magkasama. Anong grade na ng mga ate na yan na palagi mong kasama? Grade 5. Diyos ko! Napahaplos ako sa aking batok. Kakausapin ko ang mga yan kapag nakita ko sila. Kinalabit naman ako ni Diego. Anong nangyari? Bulong niya. Mama, naririnig ko po yung boses niya. Humahagikik na sambit ni Dustin. Pakisabi po sa kanya, sorry. Bye-bye mama, I love you po. At pinatay nito ang tawag. Akala niya boyfriend kita. Hindi makatingin ang saad ko dahil sa hiya na naramdaman ko. Sa murang edad ng anak ko, alam niya na ang salitang yon. Sorry din daw dahil pinatayan kanya ng tawag. Tumikim muna si Diego bago nagsalita. Mukhang hindi niya rin inaasahan ang sinabi ng anak ko. Ilang taon na siya? Babae ba siya o lalaki? Sunod-sunod na tanong niya. Umupo ako sa sahig kung saan naroon ang mesa na pinaglagyan niya ng pagkain. Umupo rin siya doon sa kabila paharap sa akin. Lalaki, 5 years old siya. Sagot ko. Anak ko sa isang pagkakamali, pero hindi naman ako nagsisi na dumating siya sa buhay ko. Inunahan ko na siya dahil alam kong itatanong niya ang bagay na yon. Hindi siya nagsalita at nakinig lang sa akin habang kumakain. Hindi ko kilala ang tatay niya. Nakilala ko lang sa resto bar kung saan ako nagtatrabaho bilang cashier. Gusto niya may kasama siya habang umiinom. Mabait naman siya kaya sinamahan ko. Nag-usap kami tungkol sa mga hinaing namin sa buhay. Dahil curious ako sa lasa ng alak, sinubukan kong uminom. Hanggang yun na, may nangyari sa amin at yung anak ko ang resulta. Hinahanap ba niya ang tatay niya habang lumalaki siya? Hindi. Pero papa ang unang salita na naibigkas niya. Katahimikan ng namayani sa amin ni Diego. Hindi ako makatingin sa kanya. Ayokong alamin kung ano ang reaksyon niya. May intindihan ko kung magagalit siya dahil naglihim ako. At may intindihan ko kung iisipin niyang mababa akong babae. Mabuti at nakaya mong palakihin siya mag-isa. Maliit akong ngumiti habang inaalala ang mga panahon
na nasa sinapupunan ko pa lang si Dustin hanggang sa lumaki siya na dalawa lang kami ni inay ang gumagabay sa kanya. Siyempre, anak ko yon at saka hindi ko naman kaya na pabayaan na lang siya. Napatingin ako sa kamay ko na nakapatong sa ibabaw ng mesa nang hawakan ni Diego yon. Ang saya ng puso ko nang marinig ko ang sinabi niya. I am proud of you, Audrey. Ang swerte ng anak mo dahil may nanay siya na katulad mo. Nakangiti pa na saad ni Diego. May alam kaya si Diego sa pagkatao ni Audrey? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.